serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon! Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Sa ngalan ni Ven Blones, ito po si Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati, mapakikinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan, balitang sports, at balitang artista maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, ang Pilipinas ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa mahalagang balita, pinirmahan na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang 5.768 trillion peso General Appropriations Act o GAA of 2024 sa isang seremonya sa Palasyo ng Malacanang nitong Miyerkules, ika-20 sa buwan ng Disyembre ng kasalukuyang taon. Ang 2024 GAA ay nakaangkla sa framework na nakapaloob sa Fiscal Year 2024 National Expenditure Program o NEP na sumasalamin sa economic goals ng ating administrasyon na tinukoy sa Medium-Term Fiscal Framework o MTFF, 8-Point Socio-Economic Agenda at Philippine Development Plan o PDP 2023 to 2028. Binigyang prioridad ng 2024 GAA ang expenditure items na nagpapabili sa social and economic transformation ng Pilipinas sa pamamagitan ng mga programang naglalayon na maipromote ang ating food security, mabawasan ang transport at logistic cost, mapaganda pa ang ating health system, mapalakas ang social protection, sound fiscal management at maisaayos ang bureaucratic efficiency. Ang national budget para sa susunod na taon ay 21.7% ng ating gross domestic product o GDP at 5% na mas mataas kumpara sa naging national budget ngayong taon. Atin ang pakinggan ang naging mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong napirmahan na niya ang General Appropriations Act o GAA of 2024. Dapat kayong pinapalakpakan ko. Kibitzer lang ako. Kayo nagtrabaho nito. Please take your seats. Thank you to our Executive Secretary, Chief Lucas Bersamin, for this kind introduction. The Senate President Juan Miguel Zubiri, the honorable members of the Senate, House Speaker Martin Romualdez, and the honorable members of the House of Representatives, the Apostolic Nuncio, His Excellency Most Reverend Charles John Brown, and the esteemed members of the Diplomatic Corps, DBM Secretary Amina Pangandaman, and the honorable members of the Cabinet. I reminded Amina that she should not get used to the number at the bottom of the budget because it's not going to be around for very, very long. Uubusin natin lahat yan. My fellow workers in government, distinguished guests, ladies and gentlemen, a good afternoon to all of you. Today we sign the national budget, the instrument which tells how the taxes paid by the people will be returned to them.
In effect, we are signing the renewal of our annual social contract with taxpayers, that what they have paid faithfully will be rebated to them in full. Although it is teeming with numbers, this budget is more than a spreadsheet of amounts or a ledger of projects. Rather, it details our battle plan in fighting poverty and combating illiteracy, in producing food and ending hunger, in protecting our homes and securing our border, treating the sick, keeping our people healthy, creating jobs, and funding livelihoods. It is wrong to say that the budget merely pays for the overhead of the bureaucracy. It is more than that. It funds the elimination of problems that we as a nation must overcome. It is incorrect to say that the budget merely finances the operations of government, because its fine print bankrolls the realization of our dreams writ large. In the end, every line in this budget, when translated to projects, from roads to schools to hospitals, will transform our country for the better and the lives of our people for the better. In this budget, we have included what we consider to be the means that will boost both the physical and human capital of a nation blessed with talent, waiting to be tapped, with resources ready to be harnessed. But I would be the first to dispel any claim that this budget fully funds all our plans for our country and our people. How I wish that we could wipe out with one budget cycle all our infrastructure backlogs. How I wish that we had only revenues to realize our country's unlimited potential. Suddenly, the will is there. The wherewithal, perhaps not always so. Like any government, we are curtailed by what we can collect, by what our tax coffers contain. We can be reckless, take the easy path, borrow, let our children pick today's tab up tomorrow. But debt is not the kind of inheritance that we want to leave those who will come after us. Good fiscal stewardship imposes upon us the discipline not to be led into the temptation of bloating what we owe. Good government dictates upon us the duty to spend the appropriations we have cobbled together for the correct purposes, the right way, on time, and on budget. I say this to remind those who will execute this budget that red tape that leads to underspending and overspending, that disregards legal guardrails, are two sides of the same coin. Implementation delay and illegal deviations inflict the same havoc of denying the people of the progress and development that they deserve. So with this reminder comes the most important budget commandment that we must always heed. We are working for the people, not for ourselves. We are working for the country, not for ourselves. Honor the taxpayers who make the budget possible. And in doing so, we will bring closer to the brighter tomorrow that we aspire for Bagong Pilipinas that we all envision for our people. Let us all work in solidarity for a more empowered Philippines. I congratulate you all for the very hard work that I know you have put in to put this budget together. Mabuhay kayong lahat. Maraming salamat po. Maligayang Pasko at manigong bagong taon. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, kinilala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang sakripisyo ng ating mga Overseas Filipino Worker o OFW sa pamagitan ng pakikisa sa OFW Family Day 2023 na ginanap sa lungsod ng Pasay nito ring Miyerkules, ika-20 sa buwan ng Disyembre ng kasalukuyang taon.
Ang OFW Family Day ngayong taon ay mayroong tema na nagkakaisang pamilyang OFWs patungo sa bagong Pilipinas. Ang administrasyon sa pamagitan ng Department of Migrant Workers o DMW, Overseas Workers Welfare Administration o OWA, at iba pang ahensya ng pamahalaan ay nananatiling masigasig sa pagbibigay prioridad sa kalagayan ng ating mga OFW, lalong-lalo na pagdating sa karapatan ng mga ito sa ibang bansa at pagprotekta sa kanila kontra sa banta ng exploitation. Narito ang naging kabuang mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa pagdiriwang ng OFW Family Day 2023. Maraming salamat. Maraming salamat sa ating DMW Department Officer in Charge, Undersecretary Hans Leo Kakdak. Oy, please, upo. Hanggang mga alas 3:30 ito. Ang ating UWA Administrator na si Arnaldo Ignacio, na kung saan kami nakikita at basta't may puntahan ako, laging nandyan yan. Dahil basta't may pangangailangan ang ating OFW. Pareho na rin kay Yusek Kakdak na talagang pagka nagkakaproblema, hindi ko nang kailangan tawagan. Pag-on ko ng television, nandun na sa Kuwait, nandun na sa Israel, nandun na kung saan nangangailangan ng tulong ang ating mga OFW. Kaya malaking pasasalamat natin sa kanilang napakagandang trabaho para tumutulong po sa inyong lahat. Ang ating mga bagong bayani at pinakamahalaga sa lahat, ang mga minamahal at magigiting ng OFW sa iba't ibang panig ng mundo na nakauwi rito ngayon at atin ay kasama upang mapagdiriwang ang Pasko bago balik sa trabaho. My fellow workers in government, other distinguished guests, ladies and gentlemen, gandang umaga po sa inyo lahat. Binabati ko ang lahat ng mga OFW at ang inyong mga pamilya na sila ring nagsasakripisyo habang kayo ay kumakayod at nakikipagsapalaran sa ibang bansa. Ang mga pamilya po ninyo ay siyempre may sakripisyo rin sila. Kaya kasama sila sa pagtulong ng ating mga OFW sa Pilipinas. Kaya napakaganda na kayo'y kasama sa pagdiriwang ng ating OFW Family Day. Masaya ako na magkasama tayo sa araw na ito upang magsaya at makapaglibang. Lalo na at 5 araw na lang ay Pasko na. Tunay talaga at napakalaki ng kontribusyon ng ating mga OFW sa ating lipunan, sa ating lahat dito sa Pilipinas. Hindi lamang po remittance ang ating pinag-uusapan at ang pagtulong sa ating ekonomiya. Baon din nila sa kanilang pag-uwi ang mga bagong kasanayan at kaalaman na ibinabahagi sa ating lakas paggawa. Kaya naman po, inaalay namin ang araw na ito bilang parangal at pagpapasalamat sa inyong paghihirap, pagsisipag at inyong sakripisyo. Nais din po naming higit na pagtibayin ang pagmamahalan ng inyong pamilya, lalo na at madalas ninyo silang hindi makapiling sa mahabang panahon. Nawat mas maging matatag ang samahan ninyo ng mga anak at makapiling din ninyo ang isa't isa sa pamamagitan ng okasyon na ito. Nais ko rin ipabatid sa inyo na hindi tumitigil ang pamahalaan sa pagkilos upang maipabuti ang inyong kalagayan. Una, nagtatagpo tayo ng One Repatriation Command Center na may nakalaang hotline para sa mga OFW maghihingi na kung kailangan humingi ng tulong. Ang hotline 1348 ay bukas, laging bukas at hindi nagsasara. Kahit gabi, 24 hours a day,
pitong araw sa isang linggo, 24/7, ito ay nandyan para sa inyo upang makapagbigay ng rescue, repatriation, counseling, legal assistance na sino mang OFW na mangangailangan nito. Pangalawa, patuloy din tayong nagbibigay ng mga serbisyo at programa para sa reintegration ng mga OFW na nagnanais ng umuwi at manatili sa Pilipinas. Ilan sa mga programang ito ay ang Livelihood Development Assistance Program, ang Pinay Balik Hanap Buhay, ang Financial Awareness Seminar, Small Business Management Training, and Enterprise Development Loan Program. Ito po ay pinagsama-sama. Nandyan din ang tulong pangkabuhayan sa pag-unlad ng samahang OFW. Ito po ay ginagawa po natin upang dahil nagbabago na po ang mundo. Kaya kailangan para kung kayo ba ay may iwan dito pag nakauwi, kung kayo ba ay may iwan dito sa Pilipinas o nais din yung bumalik pa ulit sa inyong trabaho, ay kailangan makapag-training ng mabuti para tayo handa at makipagsapalaran na nga at kaya natin ang mga bagong mga teknolohiya, ang mga bagong pamamaraan. Kaya't nandyan po ang lahat ng assistance para mabigyan naman natin ang ating mga OFW ng isang magandang pagkakataon upang sila'y makapagsimula muli pagkatapos ng pandemya. Marami din tayong binibigay na suporta sa inyong mga kaanak tulad ng OFW Children's Circle, ang OWA Education and Training Program, and Educational Assistance. Maliban dyan, nagtatag din tayo ng OFW Hospital sa San Fernando, Pampanga upang tugunan ang mga pangangailangang medikal ng ating OFW at kanilang mga mahal sa buhay. Marami pang proyekto ang nakapila. At kahit ang mga kasalukuyang programa ay pagagandahin pa natin, umaasa po akong susulitin ninyo at gagamitin ng wasto ang mga benepisyong ito. Kasabay ng pagkayod ninyo sa ibayong dagat para sa mas magandang buhay ng inyong pamilya, ay ang aming pagsisikap na magpaunlad palalo sa ating bansa upang sa inyong pagbabalik ay makita naman ninyo ang malaking pagbabago dito sa Pilipinas. Layunin natin na ang pangingibang bansa ay hindi lamang dala ng pangangailangan upang maiahon ang pamilya sa kahirapan. Sa bagong Pilipinas, nais natin itong maging isang alternatibo na lamang dahil mas marami ang pagkakataon sa loob ng bansa. Kaya hiling ko na magkaisa tayo na pangangarap at pagpapanday ng isang bansang matatag, maunlad at puno ng oportunidad para sa bawat Pilipino. Para makamit natin ito, hinihikayat ko ang lahat na yakapin ang pagiging isang makabagong Pilipino. Sa ating mga OFW, na araw-aray ay nagpapamalas ng sipag, husay at katatagan sa inyong mga propesyon at siyang maipagmamalaki natin sa buong mundo. Kayo ang tunay na halimbawa ng makabagong manggagawang Pilipino. Sa inyong patuloy na pakikiisa, buo ang tiwala ko na maitataguyod natin ang isang bagong Pilipinas para sa mga Pilipino, ngayon at sa mga susunod pang henerasyon. Muli, binabati ko ang ating mga magigiting na OFW sa inyong mga mahal sa buhay. Maraming salamat at mabuhay kayong lahat. Maligayang Pasko at manigong bagong taon. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon.
Sa iba pang mga balita, personal na inaabot ni House Speaker Martin Romualdez ang nasa 630,000 pisong halaga ng tulong para sa Filipino caregiver na binihag ng militanteng grupong Hamas at kalaunan ay pinalaya. Hinarap ni Romualdez at ilan pang mambabatas si Jimmy Pacheco na isa sa mga binihag ng grupong Hamas nang sila ay lumusob sa kibbutz Nir Oz sa katimugan bahagi ng Israel noong Oktubre 7 at kalaunan ay pinalaya noong Nobyembre 24 sa tulong ng pamahalaan ng Pilipinas at iba pang organisasyon. Kasama ni Pacheco ang kanyang asawa at 3 anak. Kasama sa natanggap na tulong ni Pacheco ang 500,000 pesos na halaga ng cash mula sa tanggapan ng House Speaker at 10,000 piso mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD sa ilalim ng programang Assistance to Individuals in Crisis Situations o AICS. Pinagkalooban din ang 3 niyang anak ng tig 5,000 piso na educational assistance mula rin sa DSWD. Maliban dito, nabigyan din si Pacheco at kanyang asawa ng 95,000 pesos na halaga ng livelihood assistance, 15,000 pesos ay sa ilalim ng Sustainable Livelihood Program o SLP ng DSWD at tig 40,000 pesos naman mula sa Department of Labor and Employment o DOLE sa ilalim naman ng kanilang tulong panghanap buhay sa ating Disadvantaged Displaced Workers o TUPAD program. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, Pilipinas papunta na sa tamang direksyon ayon mismo kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang kabuuang ulat ihahatid sa atin ni Alvin Baltazar. Inihiyag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na nasa tamang direksyon ang tinatahak ng bansa. Tugon ito ng punong ekutibo nang matanong kung paano nito nakikita ang 2024 para sa Pilipinas sa harap na din ng nalalapit namang pagtatapos ng 2023. Ayon sa Chief Executive, umuusad ang bansa subalit kailangan ba talagang mag-double time kaya tuloy-tuloyan ang pagsisika para maabot at makamit ang minimiti para sa Pilipinas. Kabilang sabi ng Presidente sa patuloy na ipupursige ng kanyang administrasyon ang modernisasyon sa gitna ng demand na hinihingi ng new economy. Kailangan na niyang makaposisyon ang Pilipinas sa ganitong klase ng setup sa ginagawang pagpapatakbo ng ekonomiya sa buong mundo. Kaugnay nito ay positibo si Pangulong Marcos na mararamdaman ang epekto ng mga pagbabagong ginagawa ng pamahalaan sa gitna ng tamang direksyon na tinatahak ng bansa sa ilalim ng kanyang administrasyon. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. We're moving in the right direction, but if you ask me, I always feel it's too slow. So we'll just keep pushing para matapos lahat ito so that we can start to feel the effects of those changes that we made. Mula sa Palasyo ng Malacanang, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, 4 na direktor ng Maharlika Investment Corporation o MIC ang numpa na sa kanilang tungkulin. Kabilang sa mga nanumpa kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., sina Asian Development Bank o ADB Officer Vicky Castillo Tan, Andrew Jerome Gan, Herman Lichauco at Roman Felipe Reyes. Si Tan ay mula sa Maynila at nagtapos ng Bachelor of Science in Business Administration sa University of the Philippines Diliman kung saan ay tinapos din ito ang Master of Business Administration noong 1987. Si Tan ay nagsilbi sa iba't ibang financial institutions gaya ng Citibank, AIG Philam Bank Incorporated at China Trust Commercial Bank Corporation.
Ang isa pang magsisilbing direktor ng MIC ay si Andrew Gan na nagtapos naman ng Finance at Business Economics sa University of Notre Dame sa Indiana, USA at nakagraduate noong 1985 at kumuha ng Masters in Public Policy and Management sa School of Oriental and Asian Studies. Si Herman Lichauco naman ay produkto ng De La Salle University noong 1985 at nagtapos din ng Juris Doctor degree sa Ateneo de Manila University noong 1992. Si Roman Felipe Reyes sa kabilang banda ay graduate ng San Beda College at nagtapos ng Bachelor of Science in Commerce. Nagtapos ng kanyang Master of Business Administration Finance degree si Reyes sa University of Detroit, Michigan noong 1975. Una dito ay itinalaga ni Pangulong Marcos si Rafael D. Consing Jr. bilang President at Chief Executive Officer o CEO ng MIC noong isang buwan. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, pinuri ni Finance Secretary Benjamin Diokno ang Securities and Exchange Commission o SEC sa kanilang mahusay na trabaho na palawakin ang capital market ng bansa at gawin itong broad-based sa pamamagitan ng digitalization. Ginawa ni Diokno ang pahayag matapos paigtingin ng SEC ang kanilang capital market promotion upang makakuha ng pondo para sa mga maliliit na negosyo sa bansa sa pamamagitan ng mga roadshow na kanilang isinasagawa. Sa buong taon para sa capital market, nakalikom ng 427 million pesos ang may 146 na kumpanya sa pamamagitan ng crowdfunding. Ang crowdfunding initiatives ay isang strategiya ng fundraising mula sa malalaking bilang ng investors na tulungan ang mga startups at MSMEs. Ayon kay SEC Chairperson Emilio Aquino, binuksan ng SEC ang oportunidad sa mga small business sa pamamagitan ng crowdfunding at ito ay ang access nila sa capital at financial guidance. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, mahigit 1,500 personnel ipakakalat sa North Luzon Expressway o NLEX bilang tugon sa buhos ng mga motorista ngayong holiday season. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Mary Ann Bastasa. Magdaragdag ng mga tauhan ang pamunuan ng NLEX SCTEX bilang paghahanda sa buhos na mga motoristang babiyahe ngayong holiday season. Bahagi ito ng pagpapatupad ng Safe Trip Mo, sagot ko Motorist Assistance Program, kung saan simula sa December 22 ay nasa karagdagang 1,500 personnel ang ipakakalat sa buong expressway. Ito'y parang masiguro na matutugunan ang inaasahang mas malaking traffic volume mula Biyernes. Kasama sa ide-deploy ang patrol crews, traffic marshal, security team, call at system personnel at mga emergency medical services at incident response team sa mga strategic areas. Hinihikayat naman ang pamunuan ng NLEX SCTEX sa mga motorista na bumiyahe hanggat maaari sa non-peak hours upang maiwasan ang mahabang trapiko at delay. Ito si Mary Ann Bastasa para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa balitang Senado, mga senador, nirerespeto ang desisyon ni Pope Francis na bigyang basbas ang same-sex couples. Ang kabuuang ulat ihahatid naman sa atin ni Nympha Asuncion.
Nirerespeto ng mga senador ang desisyon ni Pope Francis na payagan ng mga pari ng simbahang katoliko na bigyang basbas sa mga same-sex couple. Ayon kay Senador J.V. Ejercito, isa itong matapang na hakbang mula sa Pope para sa senador. Magandang hakbang ito mula sa Santo Papa pero aminado siyang nakakabigla ito. Nilinaw naman ni Ejercito na ang blessing na binigay ni Pope Francis ay hindi pa full marriage. Isa lang anya itong pagkilala sa desisyon ng same-sex couple na makapiling ang isa't isa. Git ni Senador J.V., kailangang resolbahin ang mga issue ng mga same-sex couples tungkol sa kanilang property rights. Gayunpaman, pagdating anya sa usapin ng paggawad ng full marriage para sa kanila ay kailangan pa itong pag-aralang maigi. Sinabi naman ni Senate Majority Leader Joel Villanueva na bilang isang non-Catholic ay nirerespeto niya ang desisyon ng Santo Papa, pero bilang isa anyang Christian ay naniniwala si Villanueva na mas nakakahigit ang salita ng Diyos kesa sa salita ng tao. Mula Senado, ito si Nympha Asuncion para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa Balitang Kamara naman tayo, patrimonya ng Pilipinas hindi dapat isuko sa isinusulong na economic tsa-tsa. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Kathleen Forbes. Nanindigan si Albay Representative Edsel Lagman na hindi dapat isuko o ikompromiso ang ating patrimonyal sa isinusulong na economic charter change. Ayon sa Independent Minority Solon, hindi anya dapat basta lang buksan o iliberalize ang foreign equity at pagmamayari sa mga sensitibong korporasyon at sektor sa Pilipinas. Tinukay pa nito na batay sa Organization for Economic Cooperation and Development, hindi kailangan amyendahan ang nationalistic constitutional provisions para lang makahikayat ng pagpasok ng foreign direct investments. Mas lalo ding anilagman na hindi dapat isali pa ang extension ng term limits ng executive at legislative elected officials dahil makailang ulit na itong hindi pinabura ng mga Pilipino. Ito si Kathleen Forbes para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, mga kumpanyang nagpamalas ng kahusayan sa Subic Bay Metropolitan Authority o SBMA kinilala. Pakinggan natin ang buong balita mula kay Melanie Valdos Reyes. Kinilala ng Subic Bay Metropolitan Authority o SBMA ang mga kumpanya sa Freeport na may mahusay na performance ngayong taon. Pinangunahan ni SBMA Chair at Administrator Jonathan Tan ang Mabuhay Awards 2023 kung saan pinarangalan ang 20 mga kumpanya na nagpamalas ng exemplary at innovative accomplishments. Kabilang sa mga nabigyan ng awards ang mga Micro, Small, Medium Enterprises o MSMEs, New Business of the Year Award, Service Business of the Year, Special Achievement Award, Supportive Manpower Services at iba pa. Nasungkit naman ng Royal Duty Free Shops ang Service Business of the Year at Leisure Industry Special Achievement Awards. Kabilang din sa mga binigyang pagkilala ang Top Exporter ng Taon, Business Developer of the Year at Loyalty Awardee para kilalanin ang matagal na mga kumpanya na nag-ooperate sa SBMA. Ayon kay Chair Tan, hindi titigil ang ahensya sa pagbibigay ng awards sa mga kumpanyang kapartner ng SBMA na siyang may malaking ambag sa paglago ng Freeport at ng mga karatig komunidad. Melanie Valdos Reyes para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. At iyan ang mga mainit na kaganapan para sa araw na ito. Samantala, ating antabayanan ang mga ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa regional news. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. City Social Welfare and Development Office ng lungsod ng Lawag tiniyak na nakahanda na ang mga bagong halal na barangay officials pagdating sa mga VAUC cases. Ang kabuuang ulat ihahatid sa atin
ni Jude Pitpitan mula sa Lawag. Impasigurado ti City Social Welfare and Development Office dito Siyudad Tilawag ang nakasaganan dagiti kabaro ana elektaran ng opisyal iti barangay tapno mga kumutar kadagiti babae kanubing agsagsagaba iti abuso dahiti ket kalpasan nayuswat iti seminar panggap iti daytoy banag kadagiti 80 barangay. Segon ken ni CSWD o Mrs. Perlita Cabello nasisita daytoy abanag tapno direkta ang matulungan kan masalwadan ti barangay dagiti babae kanubing kas isuti makulkuna a basic institution na pagkamangan dagiti tattao. Ilalawag ti opisyal ano adda ti individual a kumamang ti barangay. Ti kapitan ket iso ti mismo ang mangimaldit iti daytoy a report ken mangisu ti barangay protection order iti lasod iti 15 aldaw. Kalpasan iti 15 days no kas pagarigan taadda ti mapasamak manan nga abuso manipod ti asawa a lalaki ket ditan amay endorso daytoy iti korte ket isu danukuan ti mangipaay ti temporary when no permanent protection order. May palagip akaadwan kadagiti na imaldit a kaso ti pan nakaabuso dito yung syudad ket iti sana panang sustento dagiti simina a naganak kadagiti anak da. Manipod iti syudad Tilawaga daytoy ni Jude Pitpitan para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jude Pitpitan mula sa Lawag. Dumako naman tayo sa Agoo, hog raisers at fish pond operators sa lungsod ng San Fernando, La Union nakatanggap ng mga materyales at farm inputs mula sa lokal na pamahalaan. Ang detalye ng balita, ihahatid naman sa atin ni Glenda Sarak. Nang ipaagi ti tulong ti City Government ti San Fernando, La Union kadagiti rehistrado a hog raisers ken fish pond operators a residente ti syudad. Indaulwan ni City Veterinarian Dr. Flossie Decena ti pan nakaiwaras ti talwaga sot 50 asakot starter ken grower feeds para kadagiti benepisyaryo iti tunggal barangay ti syudad ti San Fernando. Kabayatan na nang ipaaymat ti Office of the City Agriculturist iti 70 a units iti fencing nets kadagiti rehistrado a fish pond operators ken owners ti syudad. Tarigagay iti opisina ang matulungan dagiti fish pond operators ken owners tapno saan ang makabulos dagiti tarkenda abangos kabayatan ti panagtutudo. Malaksi di trayta na angay ti dialogo ken ipadanon kadagiti benepisyaryo ti schedule ti fish pond inspection ang maisayang karta. Nagipasat iti aktibidad ni City Fisheries Coordinator Mr. Nixon Patrick Tumenes ken impanamnaman nga agtuloy ti tulong ang maipaay kadagiti fish pond operators ti San Fernando City. Manipod RP Agoo, Glenda Bakungan, Sarak para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Glenda Sarak mula sa Agoo. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan. Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR Eastern Samar at lokal na pamahalaan ng Borongan nagtutulungan upang makapag-disperse ng 60,000 tilapia fingerlings. Ang detalye ng balita, ihahatid naman sa atin ni Sok Aberia mula sa Borongan. Tuyan Bureau of Fisheries and Aquatic Resources BIFAR Eastern Samar nga makapag-disperse in 60,000 nga tilapia fingerling sa mga salogan syudad ng Borongan apot kipagbuligay ang lokal nga pamunuan ipinagi ang Fisheries Section ng Office of the City Agriculturist. Ngayong papatuman na ilaroman balik sigla sa ating ilog at lawa o basal program ng Department of Agriculture DA BIFAR. Pinapauri ang gimbuhat at don communal stocking in 10,000 nga tilapia fingerling sa salogan Barangay San Mateo o Barangay Sorok han Martes, Disyembre at 19. Hinbaruan han DYSRP Borongan nga sa isintang ihap hin mga parag-uma o fisher folk na tika nga nasabi nga mga barangay at iging pailarom in Basel Program Orientation and Training kundi engin dumaraliwat in pituk adlaw nga river cleanup antispa tikangan ang nasabi nga communal stocking han tilapia fingerlings. Tika nga syudad han Borongan, Sok Aberia, Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Inyong napakinggan ang ulat ni Sok Aberia mula sa Borongan. Pumunta naman tayo sa rehiyon ng Mindanao. 30 milyong pisong halaga ng mga hot cars kumpiskado ng Bureau of Customs o BOC sa Mindanao Container Port sa Tagoloan, Misamis Oriental. Ang detalye ng balita ay ihahatid sa atin ni Ryan Carbon mula sa Cagayan de Oro. Ibana-banang mikabat sa 30 milyones ka pesos ang kantidad sa gismagol nga luxury car nga nakumpiskar sa Mindanao Container Terminal sa Taguluan, Misamis Oriental. Alayon sa gihimong operasyon sa Bureau of Customs kon BOC Region 10 niadtong Disyembre 15 ning tuiga sa nahisgutang lugar. Matod sa Customs Intelligence and Investigation Service kon CIIS CDO o Surigao Field Station Chief Oliver Valiente nga nagikan ang kontrabando sa South Korea nga nakakonsaini sa M. Aguila Car Trading diin gideklarar nga mga piyesa kini sa sakyanan. Apan duha ka unit nga Porsche nga sakyanan ang sulod sa container van. Samtang nagpagawas gilayon og warrant of seizure og detention batok sa shipment tungod sa pagsupak sa Section 1400 adunay kalambigitan sa Section 1113 sa Republic Act 10863 o mas na ilang Customs Modernization and Tariff Act. Gikan sa Cagayan de Oro City, Ryan Carbon para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Ryan Carbon mula sa Cagayan de Oro. Pumunta naman tayo sa Zamboanga, 7 kilo ng hinihilala o ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 47.6 na milyong piso na samsam sa buy-bust operation sa Zamboanga City. Ang kabuang ulat ihatid sa atin ni Shirley Espino. Yapo de konfiskal mga operatiba do Zamboanga City Police Station 11 con al 7 kilo de sospecha shabu que tiene el estimado cantidad de 47.6 milyon de peso durante el conducida de un bypass operation na un pension house na Barangay Putik, esta ciudad, anoche. Base en report del mga otoridad, yapo de arresta con el no hay pa identifica sospechado que un residente de Bonggao, Tawi-Tawi durante el mencionado operación del policía local. Con el sospechado y arresta después hace ilegal transacción de droga con el un undercover police na un pension house na Barangay Putik. Además, esta ahora na custodia de mga otoridades sospechado que hay emprenta también caso por el violación del Republic Act 9165 o el Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Desde aquí na ciudad de Zamboanga, es si Shirley Espino para na Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Shirley Espino mula sa Zamboanga. Dumako naman tayo sa Iligan, isang power utility sa Iligan City naghandog ng maagang pamasko sa mga paaralan. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Sheriff Timhar Habib Majid. Nang hatag og sayo nga pamasko ang Iligan Light and Power Incorporated o ILPI sa 5 kapiniling tunghaan sa Iligan City ni adtong Disyembre 15, 2023 sa pakigtambayayong sa Department of Education o DepEd Division of Iligan City. Usa sa napili mo ang Bernardo E. Ramos Memorial School nga makitaan sa Science Thomas Kabili, Iligan City. Mokabat sa 200 ka mga batan-on sa maong tunghaan nakadawat og tag 5 kilos nga bugas matag usa. Tuyo sa mga aktibidad mo ang pagpaambit sa mga grasya sa katawhan karong panahon sa Pasko. Sa pakiginabi sa Radyo Pilipinas Iligan kay Bernardo E. Ramos Memorial School Head Bernildo Orellana, ningon siya nga dako ang iyang pasalamat ug usa ka dungog nga gipili sa ILPI ang ilang tunghaan aron makadawat og hinabang karong Pasko. Matod ni ILPI Human Resource Administration Group Manager Casa Belandres, usa kini ka inisyatiba sa mga empleyado sa ILPI diin sila nagmugna og pundo gikan sa ilang kaugalingong bulsa aron mahatagan og pinaskuhan ang katawhan. Samtang nagpasalamat pud si Ginoong Agustino Barolan, 63 anyos nga taga Barangay Thomas Kabili ug dako og tabang matod niya ang bugas nga nadawat sa iyang duha ka apo. Kapin sa usa ka libo ang kinatibuk-ang gidaghanon sa bugas nga gipang-apod-apod sa ILPI sa mga batan-on ug senior citizens sa Iligan City. Gikan sa Radyo Pilipinas Iligan, kini Sheriff Timhar alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyong napakinggan ang ulat ni Sharif Timhar Habib Majid mula sa Iligan. Dito na natatapos ang ating regional news. Narito naman ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan na ihahatid sa atin ng ating kasamang si Bea Gaza. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito ang Balitang Negosyo at Kalakalan. Hinimok ni Department of Energy o DOE Secretary Rafael Lotilla ang mga kabahayan at mga kumpanya na palawigin at paigtingin ang energy conservation bilang kontribusyon sa matalino at wastong paggamit ng elektrisidad sa gitna ng banta ng El Nino. Tumataas ani Lotilla ang temperatura at heat index sa 1 to 2 degrees Celsius tuwing El Nino na siyang nagtataas din sa konsumo ng elektrisidad. Ayon naman sa Electric Power Industry Management Bureau, asahan ang peak demand sa Luzon, Visayas at Mindanao grid sa susunod na taon na aabot sa 13,917 megawatts, 2,891 megawatts at 2,584 megawatts. Asahang mas magiging mataas ang peak demand sa lahat ng mga grid sa taong 2024. Kumpara ngayong taon na 12,550 megawatts sa Luzon, 2,458 megawatts sa Visayas at 2,315 megawatts sa Mindanao. Ilan sa maaaring gawin para sa energy conservation ang pagtatanggal ng mga appliances sa saksakan kapag hindi ginagamit. Paggamit ng light-emitting diode o LED lights at pagpaplansya ng mga damit sa off-peak hours. Nauna nang mag-abiso ang Weather Bureau, Pag-asa, na magtatagal ang El Nino hanggang ikalawang kwarter ng taong 2024. Kung kaya't hinihimok din ni Lotilla ang mga kabahayan at kumpanya na gumamit ng solar panels sa kanilang mga bubong para sa sariling pagkonsumo o hindi kaya'y pagpapagamit sa grid. Nakipagpulong ang kalihim sa lahat ng attached agencies nito upang tukuyin ang kritikal na mga infrastruktura tulad ng ospital, blood banks, banks at water pumping stations na posibleng maapektuhan ng El Nino. Ipinagutos nito sa attached agencies na magbigay ng agarang interbensyon sa mga naturang infrastruktura sakaling mawalan ang mga ito ng power supply. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa pagtataya, inaasahang makukuha ng Pilipinas ang pang-apat na ranggo bilang top recipient ng mga remittance ngayong taon ayon sa ulat ng World Bank. Batay sa World Bank Migration and Development Brief 39 December 2023 report, kabilang sa top 5 recipient countries for remittances ngayong taon ang India na may 125 billion US dollars, Mexico na may 67 billion US dollars, China na may 50 billion US dollars, Pilipinas na may 40 billion US dollars at Arab Republic of Egypt na may 24 billion US dollars. Ayon pa sa ulat, ang mga remittance na dumadaloy sa Pilipinas na siyang pinakamalaking recipient kasunod ng China sa East Asia at Pacific region ay maaaring umabot pa sa 40 billion US dollars ngayong 2023. Lumalaki ito sa mahigit 5% kumpara sa kulang-kulang na 4% noong taong 2022. Para sa 2024, inaasahan ang remittance ng Pilipinas na lalago sa 5% o hanggang 42 billion US dollars ayon sa World Bank. Mula naman sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP, ipinapakita na tumaas sa 3% o 3 billion US dollars ang cash remittances galing sa overseas Filipinos
na idinaan sa mga bangko nitong buwan ng Oktubre 2023 mula sa 2.91 billion US dollars sa kaparehong buwan ng nakaraang taon. Pangunahing itinuturing na dahilan ng paglaki ng cash remittances sa buwan ng Oktubre 2023 ang dumaming mga resibo mula sa land at sea-based na mga overseas Filipino workers o OFWs. Mula naman sa buwan ng Enero hanggang Oktubre ngayong taon, umabot ang cash remittances sa 27.49 billion US dollars, mas mataas ng 2.8% kumpara noong nakaraang taon na nasa 26.74 billion US dollars. United States ang may pinakamataas na share ng overall remittances sa naturang period, sinundan nito ng Singapore at Saudi Arabia. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inanunsyo ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP na magpapatuloy ito sa pag-issue ng bagong banknotes ngayong Kapaskuhan, kasabay ng paghimok nito sa publiko na ikonsidera ang paggamit ng digital o electronic money sa pagpapadala ng cash gifts. Sinabi din ng BSP na patuloy sila sa paglalabas ng bagong pera upang maaaring ipapalit ng mga tao ang kanilang lumang pera sa bangko. Patuloy rin sa pag-issue ang BSP ng lower denomination banknotes dahil sa mataas na pangangailangan. Hinihikayat din ng BSP ang publiko na gumamit ng digital o electronic money sa pamimigay ng aginaldo dahil mas ligtas at mas madali itong pamamaraan. Ipinapakita sa datos ng BSP na sa katapusan ng buwan ng Setyembre, mayroon ng kabuang 324 na milyong e-money accounts sa Pilipinas na maaaring gamitin sa pagbabayad ng produkto at serbisyo maging ng mga monetary gift. Samantala, nagpaalala naman ang BSP sa publiko na maging maingat sa mga nag-aalok ng pagpapalit ng pera ng libre. Ayon sa BSP, talaga namang libre ang magpapalit ng pera sa bangko. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang ating balitang negosyo at kalakalan. Ito si Bea Gaza para sa Radyo Pilipinas World Service. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Bea, para sa ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Narito naman ang ating segmentong Balitang Sports na ihahatid naman sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang Sports Balita. Kinuha ng Phoenix ang kanilang ika-6 na sunod-sunod na panalo laban sa Northport 113-104 sa pagpapatuloy ng 2023 PBA Commissioner's Cup na ginanap sa Smart Araneta Coliseum. Lumiyab ang Fuel Masters sa fourth quarter at napalakas ang kapit nito para sa twice-to-beat advantage sa quarterfinals at makatabla sa Magnolia Hotshots sa number 1 spot ng team standings, tangan ang 7-1 record. Halimaw si import Jonathan Williams na muntik nang makapagtala ng triple-double sa nagawa nitong 38 puntos, 19 na rebounds at 9 na assist, kasama pa ang 3 steals at 2 tapal para pamunuan ang Phoenix. Nakakuha naman ng tulong si Williams kina Ken Tuffin at Tyler Teo na nakapag-ambag ng 15 at 14 na puntos ayon sa pagkakasunod, habang nakapagbigay din ng 10 markers si Larry Muyang. Nasayang naman ang 27 puntos, 15 rebounds, 5 assists, 2 steals at 2 blocks ni Northport import Venky Joyce. Nasayang din ang output ng mga local players na sina Arvin Tolentino, Joshua Munzon, Cade Flores at JM Calma na nakascore ng 11, 13, 12 at 11 puntos ayon sa pagkakasunod.
Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Hindi maawat si Carl Eldrew Yulo at nakumpleto niya ang sweep sa lahat ng individual event ng Men's Artistic Gymnastics Competition ng 2023 Batang Pinoy na ginanap sa Gap Gym sa Intramuros, Manila. Hindi mapigilan ang 15 anyos na si Yulo at dinominan niya ang Boys Fig Juniors 14 to 17 years old sa vault, steel rings, floor exercise, high bar, parallel bar, pommel horse at individual all-around events para makuha ang 7 gintong medalya. Posible pang maging 8 ang gintong medalya ng kapatid ni World Champion Kaloy Yulo dahil inaabangan pa ang resulta ng team event. Plano pang sumabak ng nakababatang Yulo sa seniors event ng Philippine National Games na lalarga ngayong Huwebes. Samantala, nakakuha naman ng 4 na gintong medalya si Maria Celina Angela Gonzalez ng San Juan City sa Women's Artistic Gymnastics High Performance 1. Ang 4 na ginto ay nagmula sa mga events ng uneven bars, balance beam, floor exercise at individual all-around. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Balitang Batang Pinoy pa rin, nakobra ni World Championships veteran Micaela Jasmine Mojde ang kanyang ika-4 na gintong medalya sa swimming competition na ginanap sa Rizal Memorial Sports Complex sa Maynila. Iniwan ng 17 anyos na si Mojde ang kanyang mga kalaban sa girls 400-meter individual medley matapos magtala ng 5 minuto at 12.63 segundo. Kinobra naman ang silver ni Maria Francesca Barreto habang nakuha ni Lia Amogis ang bronze medal. Una nang nakuha ng Brent International School standout na si Mojde ang mga ginto sa 50-meter butterfly, 200-meter individual medley at 4x50-meter medley relay. Samantala, nakuha naman ni Phil British Heather White ang kanyang ikatlong gintong medalya pagkatapos lumangoy ng 26.81 segundo sa 50-meter freestyle event. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat Leo para sa ating segmentong Balitang Sports. Samantala, narito na ang mga latest chika sa ating segmentong Balitang Artista kasama ang nag-iisang si Mama JT. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Halo! Magandang araw sa ating mga chismoso at chismosa na nag-aabang ng ating balitang artista. Nandito na si Mama JT para magatid ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. O ito na ang ratsyada ng mga chika. Maganda ang takbo ng taon para kay pambansang Bay Alden Richards dahil bukod sa mga nauna niyang achievements sa pagsisimula pa lang ng taong 2023 hanggang sa nalalapit na pagtatapos nito, may entry pa nga siya ngayon sa Metro Manila Film Festival 2023. Sa katunayan, maganda ang feedback at review sa entry ng Cineco Productions sa taunang Film Fest, ang Family of Two, a mother and son story ni Alden at Sharon Cuneta na nagkaroon ng premiere night kamakailan. Kaya naman umaasa ang kapuso matinee idol na susuportahan nito ng mga Pinoy ang unang pelikulang pinagsamahan nila ng nag-iisang megastar na ipapalabas sa mga sinehan sa buong Pilipinas sa araw ng Pasko, December 25. And wish ni Alden sana'y malagpasan o mapantayan ng Family of Two, ang blockbuster movie nila ni Julia Montes na 5 Breakups and a Romance. Sabi ni Alden, excited na rin siya sa mga susunod niyang projects sa GMA Network at sa mga nakaline
lineup na bagong proyekto ng pag-aari niyang Myriad Corporation. As in, punong-puno na daw ang schedule niya para sa 2024 kabilang ang international concerts at mga international film projects. Sabi ni Alden, quote-unquote, sa New York ko po siya isushoot tapos foreign production po siya. It's a trilogy of short films pero it's more on an advocacy film po siya on women empowerment and women's rights and yung pagbabahagi ng award-winning actor at TV host. Samantala, natanong ang binata kung ano na ang mangyayari sa kanyang love life lalo pat sobrang dami naman ng mga projects niya sa susunod na taon. Aminado si Alden na hindi niya kayang pagsabayin ang love life at showbiz career sa ngayon. At kung sakaling magkakajowa na siya, baka ito raw ang time na maglaylo na siya sa showbiz. Sabi ni Alden, quote-unquote, parang ganun ko po siya iniisip. Ready na po kong iwan yung work ko. Ready na po kong mag-lie-low. And ito sabi pa ng Asia's multimedia star, quote-unquote, but really, it's more of if I wanna venture into settling down stage. Gusto ko nandun ako sa family ko. Gusto ko yung mga anak ko. Makikita ko yung paglaki nila. Kaya nakikita po natin ng iba natin, ang mga nakakasama natin sa showbiz nawawala for some time and then babalik. And kung mangyari man daw yun kay Alden, mas tututukan nito ang magiging pamilya at kung may pagkakataon para sa showbiz comeback ay magiging bukas niya ito sa mga oportunidad. Sa tanong kung ano ang mas gusto niya, showbiz ba o non-showbiz girlfriend? Hindi nito direktang sinabi ang kanyang gusto and ayaw raw muna niyang pangunahan ang love life sa ngayon at handa itong maghintay para sa tamang pagkakataon. Samantala, mga kachismis, kinumpirma ni Christian Bables na tuloy na ang reunion project nila ni Jenica Garcia pagkatapos ng matagumpay nilang teleserye na Dirty Linen na pinagbidahan ni na Janine Gutierrez at Zanjo Marudo. And sabi ni Christian na quote-unquote, basta meron kayong aabangan sa amin ni Jenica, hopefully, unang quarter ng 2024. And sa iba ng award-winning actor o isa nga, si Jenica sa mga artistang napakadali at napakagaang katrabaho dahil bukod sa napakagaling nitong aktres, ay napakabait at super professional pa. Sabi ni Christian, quote-unquote, we're going strong as friends. We're very good friends. We'd like to keep it that way. And pag-amin pa ng binata, quote-unquote, kung bibigyan ako ng pagkakataon ni God, somehow gusto ko sana na kagaya ni Jenica but not necessarily Jenica kasi ayaw naming masira ang friendship. Parang mas magiging panghabang buhay kami kung magiging friends lang. And sabi pa ni Christian, si Jenica hindi mahirap magustuhan kasi napakabuting tao and napakatotoong tao. Ito pa nakamove on na nga ba si Miles Ocampo at si Elijah Canlas matapos ang kanilang hiwalayan. Nakamove on naman daw. Ang dalawa sa kanilang nabigong pag-iibigan ayon sa naging pag-uusap ni na Miles Ocampo at ng showbiz columnist vlogger na si OG Diaz. Matatandang kinumpirma ni Elijah nung nakarabuan ang umuugong na balitang hiwalay na umano sila ni Miles. And usap-usapan kasi kamakailan ang pagkikita ni na Miles at Elijah sa Metro Manila Film Festival 2023 Parade of Stars at napansin umano ng ilang madlang netizens ang tila malamig na pakikitungo ng TV host actress sa kanyang ex-boyfriend. Pero sabi ni OG, pero buti na lang at nakausap ko si Miles Ocampo ng premiere night sa Trinoma ng A Family of Two. And nilinaw ni Miles na nag-uusap naman sila during the parade of MMFF entries. Pero hindi lang ito nakunan ng camera. Kaya wag na raw itong pag-intrigahan pa. Dinagdag pa ni Miles na nag-uusap na sila ni Elijah at okay naman na sila ng aktor matapos silang magkahiwalay. And dagdag pa ng showbiz columnist, ayaw manong magbigay ng komento ni Miles kung may third party nga ba sa panig ni Elijah. But definitely, ang pasubali ni OG, wala raw third party sa side niya. Nasabi lang ni Miles na nakamove on siya at okay na siya ngayon. And OMG, wala na tayong oras sa ating balitang artista. Maraming salamat mga kachismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At
Yan po ang kabuuan ng ating programa para sa araw na ito. Samantala, magpapasalamat muna tayo sa ating mga nakasama sa ating transmitter site sa Tinang sa studio. Kasama natin si Namilo Jonella, Susan Aison at Anthony Pimentel. Maraming salamat din sa mga naghatid sa atin ng mga ulat mula sa Kamaynilaan at mga probinsya, pati na rin ang naghatid sa atin ng segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan na si Bea Gaza at ng segmentong Balitang Sports na si Leo Magpayo. Maging ang naghatid sa atin syempre ng segmentong Balitang Artista na si Mama JT. Maraming salamat din sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunan. Huwag kalimutang mag-like, mag-follow at mag-subscribe na sa mga social media account ng Radyo Pilipinas World Service upang maging laging updated sa mga mahahalagang balita. Sa ngalan ni Ven Blones, ito po si Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas ngayon. Muling samahan si Ven Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas ngayon. Ang tanging may pamamaan ako'y edukasyong Pilipino. Tinuturong galing at talino para maabot ang pangarap mo. Ang tanging handog ko sa'yo'y edukasyong Pilipino. Diskarteng mula sa puso, mamamangha ang mundo. Matatag na mga guro, matatag sa mga